At kaugnay ng umano'y smuggling ng mga produktong agrikultural, kasama namin sa linya ng telepono si Agriculture Secretary Proceso Alcala. Magandang tanghali po, Secretary Alcala. Si Habiba po ito. Apo, magandang tanghali po, Ma'am Habiba. Magandang tanghali din po sa taga-panood. Alright, sir. Mayroon pong napabalitang may 10 billion po na naipuslit na bigas. How true po ito at ano po ang update? Ano po, these are claims na hindi naman po ito, kaya nga po sabi po ito. So, wala pong official na records at wala po kaming official na mapapagkunan nito. Kaya sabi ko po, ang kanina man po, yung mga iba nagtatanong sa akin, akin pong question, kailangan po namin ng tulong ng mga mamamayan dito. Kung meron po silang nakikita o nalalaman, ay itawag po kami po ay hindi tama ang ginagawa kung kami po sinabihan tapos hindi po namin ginawa yung kakulang hakbang. Pero kailangan po namin yung datos para po may parade namin or tumawag po ako. Ngayon po late lang ginagawa ko, tinatawagan ko na si Commissioner Biaso ng Diretso. Just 2 weeks ago, meron pong itinip sa amin ng yung galing po sa common tao. 3 warehouses po yung itinip sa amin at 2 po ay nag-positive, 1 lang po yung negative. So, nakakatuwa po yung ganun sana kaysa instead na magbigay ng figures ngunit wala po tayong mapagpasihan. So let's look forward na kung paano po natin ito solve. Alright, Secretary, yun nga po, no, yung balitang yan ay mismo sa report ni Congressman So. Ngunit ano po ang reaction po ninyo na sinabi niyang may dapat nga patalsikin dito sa Bureau of Customs dahil hindi nga daw po nasugpo ng mabuti itong smuggling, specifically po itong rice smuggling? Sa totoo po, kami po unang nasasaktan dyan dahil lahat po ng pagpapagod ng Department of Agriculture ay na-aksaya if ever na kung may katotohanan po yan. Pero ang sa akin po ay bigyan naman din natin ng pagkakataon yung pong nakaposisyon kaysa sasabihin basta may papatalsikin. Ang maganda po nito, umupo po kami sa isang lamesa, iayos po nila yung kanilang sinasabi. At magkaroon po kami ng tahasang trabaho na dapat kampanan sa bawat kagawaran para kung meron pong hindi yun po ang talagang wala na tayong magagawa kundi dapat pong palitan. Pero kung hanggat hindi po kami nagkakaroon ng definite na pagtutulungan, napakahirap po yun dahil wala pong pinanghahawakan tayo na konkretong datos para dito. Alright, Secretary, may iba naman po tayo, no? Meron pong napabalita po na pinagugatan daw po ng usapin nitong smuggling ng chicken and pork products na papasok po sa ating bansa. How true po ito? Ano po? Ano po yung smuggling daw po ng chicken and pork products na papasok daw po sa ating bansa? Ano naman po itong issue na naman to? Isa pa rin po yan sa amin pong pinababantayan. Actually, yung pong grupo nila ng magsipaghanay po ng gawain, isa po sa napakalaking tulong na nagawa naman po nila. Sila po ay nag-suggestion sa amin na mabigyan kami ng inward-forward manifest ng lahat ng containers na papasok tungkol sa agricultural products. Hindi lang po namin pwede itong ipa-print out at may violation na po sa customs. So, ang ginagawa po nun, minamanual po ito ng aming tao at if ever na meron po kami duda sa customs, yung po mga containers na pumapasok, amin po kina-alert sa customs. Pero ang mayroon pa rin pong huling say dito is the customs sapagkat sila lang po ang autoridad na mag-hold or mag-check up ng mga pumapasok po na containers. Alright, Secretary, tila napakarami po ng issue po na under po ngayon sa opisina ninyo. Ngunit sinasabi nga po nila na masaya rin daw po umano ang mga onion producers sa kanilang mga ani ngayon. Pero patuloy din pa rin po nagiging problema nilang onion smuggling. Hindi po ba at may matagal na kayong mga ginagawang solusyon dito? Pwede po ba ninyo kami bigyan ng update? Actually po, doon po sa onion, hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko. Ito po ay halos patay ng industriya sa ating bansa. Nung pumasok po ang administrasyon ng Pangulong Noynoy Aquino, meron po siya sa aking pabili na at tulad itong mga onion farmers natin. At ngayon nga na natin uli ang buhay ng mga onion farmers natin sa buong bansa. Ngunit meron pa rin pong talagang mga kababayan tayo na pailan sila na talaga pong pilit na nagpapalusot na magpasok ng mga onion sa ating pong bansa. Kaya again, ang bottom line po nito, yung pong common na tao, sana po hinihingi namin ang tulong ng media
kayo po ang malaking tulong na maibibigay sa amin dito. Manawagan po siguro tayo na mga common tao na maging mag-ingat din po sila sapagkat baka po yung binibili lang smuggled na mga imported products na ito ay contaminated po. Kasi yun po nakakatakot eh. Isa pong pangunahin yung dapat pagbantayan natin yung kikitain dapat ng mga Filipino farmers ay nawawala. Ngunit ang mas nakakatakot po, baka po contaminated yung pong binibili nilang imported na mga or mga smuggled na sibuyas mapasok sa ating bansa ay mapahamak po sila. Alright, Secretary, panghuling katanungan na lang po, no? Sakaling may ganito pong aligasyon ng smuggling produktong pansakahan sa bansa, ano po ang una pong ginagawa ninyo or gagawin ninyo kahit pa sabihing may mga safety net tayo para pigilin na ganitong smuggling? Ang best po naming magawa is, actually meron po kami nire-review na MOA namin with DILG. Dahil mukhang meron pong MOA before nung panahon pa po ng mga ibang nakaraang administrasyon ng DILG at DA po, kung saan nagbubuo po ng multi-sectoral task force po na para po makatulong, kasama rin po yung ilang kawani ng customs at saka DIL, ng PNP po, para magkaroon po ng police power. At tapos yung NGO po ng mga price watch po natin sa DA, ay kasama po dito. Multi-sectoral group po siya na magbabantay po, tututok lang talaga ay sa pumapasok ng illegal na agricultural products sa ating bansa. Alright, maraming salamat po. Agriculture Secretary Alcala. Maraming salamat po, Ma'am Abiba.